Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Panoorin natin, usapan itong kumakalat ngayon na video, no? Mula dito sa isang abogado na ito'y may kinalaman dyan sa ICC. Alam natin mga ka-Wonder na recently lang, dininig yung kaso ni dating Pangulong Duterte, yung Crimes Against Humanity. At pinayagan siya na hindi siya mag-appear physically, kumbaga siya ay re-represent na lang ng kanyang mga counsel at kung sino-sino pa. At of course, yung mga representative sa mga biktima para dinggin at pag-usapan ito. At alam natin, may mga sinabi dyan si Kaufman, itong abogadong to. Panoorin natin kung ano ba yung sinabi niya. At ito'y kumakalat ngayon sa social media. Operasyon ng ICC. Nasangkot po o nasali ang mga sundalo natin sa ginawang operasyon ng ICC investigators sa Pilipinas. Unang dumating ang mga ICC investigators sa Pilipinas noong December 2028. December of 2023. At bago mag-December 2023 ay inutusan sila na magpapalit ng peso to dollars. Dalawang maleta na ang bawat maleta ay may nilalaman na 56 million pesos. Kaya nakapagpalit sila ng equivalent to $2 million. At ang sabi ng mga executive assistants ni Ginoong Saldico ay pinaghahandaan daw nila ang pagdating ng foreigners. At kalaunan ay nakilala ng mga ito na ang foreigners na binabanggit ay mga ICC investigators. At nakapaloob dito na ang ginawa nila ay mag-interview ng mga witnesses na ipinapaarating sa kanila ni Sunny Trillanes. Wala silang ibang in-interview na mga witnesses, kundi ang mga tao lamang na pinapadala ni Sunny Trillanes. So yan mga ka-Wonder, ano? Pansin nyo yung sinabi na involved yung, of course, si Trillanes naman yung pinakapangalan pag sinabi mong napunta si Duterte sa The Hague. At nagpapalit daw ng peso to dollars na nag-accumulate ng 2 million. At inaantay daw, ayon kay Saldico, yung pagdating ng foreigners na tinutukoy nila itong ICC. So kung sa inyo mga ka-Wonder, ano, I need your comment, your opinion, ano, based on how this lawyer disclosed yung sinasabi niyang kwento na to, na parang ang dating sa akin, sinusuhulan yung ICC. Tapos, yun lang daw ini-interview yung galing kay Trillanes. Sabihin natin galing kay Trillanes kasi yun yung mga talagang biktima, no, na pinadala niya. Hindi naman pwede kung sino-sino. Ngayon yung sinasabi nilang parang ang tunog, parang nanunuhol sila sa ICC. Alam nyo, ito ay dagdag dyan sa pagpapahirap kay Duterte. Kasi ang tingin ng taong bayan, yung mga anti-Duterte, no, kahit hindi anti, yung mga nag-iisip ng tamang kaisipan, no, base sa mga lumalabas sa bibig din itong mga DDS, parang ginagamit lang daw ni Sara Duterte itong ama niya, no, na manatili dyan sa ICC para na nang sa gayon siya ay makapwesto bilang Pangulo. Ganyan po yung parang sinasabi nilang desperate move nitong si Sara. Kasi ever since, ano, nung nanalo siya, talagang may isip na Inday Sara is my president. Matagal niya nang ginapreach yan, mga ka-Wonder. No? Kumbaga, kung tutuusin nga may mga nababasa tayo, no? Mga comments. Kung tutuusin nga saling kit-kit lang itong si Sara Duterte. Yung tatay niya kasi, na hype, naging Pangulo, naniwala
sa pamamaraan nitong disiplina sa Davao, wherein sugar-coated lang pala, no? Kasi ngayon, nagsisilabasan yung totoo eh. No? Kaya pala may mga kumukomment na minsan nababasa natin, hindi totoo yan. Binabash agad natin. Kasi gaya ng mga DDS na hook, na focus kay Duterte, ganun din tayo noon. Kasi we are like hoping for a Messiah to come over, to liberate us, to change the system. But the truth is, it was all along sugar-coated. Hindi pala totoo. At ngayon, of course, kailangan manatili si Duterte doon. Kasi pag yan napabalik, maaaring isipin ng tao na tutulong si Marcos na napabalik, babango ang pangalan o kung ano man mga instances dyan. So better to stay hanggang sa maging presidente si Sara. Yun po ang kaisipan ng mga taong bayan, lalo na yung nakakaintindi ng mga daloy. Bakit mo kakalabanin ng ICC? Diba? Lumalabas sa bibig ni Sara. Bakit? Is it deliberate na to irritate ICC? Na alam mo sa ginagawa mo? Lalong hindi pa papauwiin yung tatay mo. Diba? Logic lang yun mga ka-wonder. So sa sinabi nitong abogadong to, meron siyang bagong pasabog. Na ang reference niya na naman mga ka-wonder, ay itong si Zaldico. Na isang irrelevant. No? Kasi mga sinasabi niya, kwentong barbero hanggang ngayon. Dahil bakit? Kung yan ay totoo, ba't ka umuwi? Sabihin niya, tinatakot siya. Ang dali-dali na mag-fabricate eh. Akala ko ba, tiwala kayo sa justice system ng Pilipinas? Kaya niyo pinapauwi si dating Pangulong Duterte. Bakit si Harry Roque hindi umuwi? Kung totoong naniniwala kayo sa justice system. Yung mga sarili niyong pabulaklak, nahuhuli din kayo sa sarili niyong bibig. Sabi nga, isda. Sa bibig nahuhuli. So, maging consistent kayo. Kasi ang pagsisinungaling, kailanman hindi nagiging consistent. Gaya na sabi nito, ang reference niya, walang iba, kundi ito si Zaldico, na recently, yung mga post, puro AI. Matatawa ka. No? At meron pa, may dagdag pa itong abogado na to. Sabi niya, sa photo na to, no, meron siyang pinakitang exhibit sa mga photo, maklaro lang, nag-deliver sila yung mga ex-marines daw sa Ilocos Norte. Bahay mismo sa Paway. Sa bahay ni PBBM at may mga katibayan naman. Tingnan mo yung sinend niyang photos. Maleta na walang laman. Bike na nakasabit. I'm not sure kung sino tong nasa photo. Wala naman si Mark PBBM dito. Sino to? Sino yung nasa photo na yan? Na sinasabi niyang bahay sa Paway. Hindi ko makita masyado, no? Malaki. Mukhang si Romualdez. Hindi ko maintindihan. Hindi ko makita. Alam nyo, pwede nyo namang gamitin yung mga photo na yan. Basta-basta. No? Gaya ng bahay ni Zaldico na nakanilang nahuli. Pwede naman silang kumuha ng ibang parte dyan at yung mga maleta ilagay nila dyan. Napakadali. Mag-fabricate. Mag-manufacture ng mga storya. No? So, kung totoo yan, ba't di nyo kasuhan? Diba? Bakit hindi? Bakit? Kasi kapag yan ay natagbuan na peke, it will be taken against you. So, nananatili na lang itong propaganda. Kasi bakit? Again, may mga naniniwala. Naalala niyo yung survey? Yun ang kanilang target. Yung very gullible, madaling mauto, yung kulang sa talino, kulang sa antas ng kaalaman, yung madali nilang ma-brainwash. Yung feeling in these people who think that these people who have chip on their shoulder, no? They feel that they are neglected. They are nothing. Dahil anyways, yung mga nakaupo, mga mayayaman, matatalino, mga elitista, at hindi sila inaabot. Walang pake, which is opposite. No? So yan ang ginagawa ng Pangulo ngayon. Dahil ito is a matter of brainwashing gamit ang social media at mga peking vloggers ng mga DDS. So napakarami yan. Sunod-sunod na banat yan mga ka-wonder. No? Pinawawalan nila yung mga naratibong ganyan para i-discredit si Marcos.
na kung babalikan natin mga ka-wonder yung naging pagdinig dyan sa ICC na sinabi ni Kaufman dito sa kanyang pahayag na ni-neutralize daw ni Marcos si Duterte at ang legasiya nito. Sinabi niya yan na ina-undermine daw ng yung Pangulo, yung dating Pangulo at yung reputation nito. Kumbaga sinisira. Sabi pa ni Marcos, nag-fail daw si Marcos, si PBBM, sa pangako nito na hindi makikipagtulungan sa ICC. Gusto yata ni Kaufman wag makialam, mag-hands off si Marcos at tahimik lang daw ito nakikikontribute. Ginagawa mo pang konsentidor si Marcos, no? Kung yan ay sabi nga ni PBBM nung pumunta raw si Duterte sa Malacanang na nakatungkod pa ito sa video. Nakiusap daw dyan si Digong ayon kay Ken Garcia, no? Nakarating sa kanya na nakiusap daw si Digong na wag daw pakialaman si Michael Yang at yung Farmally, no? Siyempre iniisip nila bakit pumunta ron. Why did the former president paid a visit to BBBM? What's the agenda? Sabi ni Marcos, kung yan iimbestigahan, wala siyang magagawa. Ang Pangulo may prinsipyo. Hindi siya crooked na leader. Hindi sila magkaparehas. Kaya hindi niya mabibili, hindi niya mapapaikot, and then after that, pumunta sa maisog si Duterte, siniraan si Marcos. Yan po kanilang mga naratibo na itong mga kababayan natin na aawa ko na ginagamit, nakapus ang kanilang kaalaman. Magising kayo, makinig kayong mabuti. Meron pa rito, isang tao, no, na yung sinasabing isa sa biktima ng EJK na sinampahang kaso na crimes against humanity. Sabi ni Shira Escudero, isang dekada na raw ang lumalaban para sa hustisya at ilang taon po naghihintay. Meron silang ICC, kaya natutuwa sila sa ICC. Meron pong ICC na handang tignan yung mga reklamo against Duterte. Sabi nitong isa, yung kung sino tong Al Moraldi na to, na ultimo kung sino-sino na lang mga ka-wonder kanilang dinadampot at gagamitin lang testimonya kahit walang relevance, kahit walang matibay na basihan. No, sabi nito, itong si Shira Escudero, itong kapatid niya namatay daw bago naging presidente si Rodrigo Duterte. Ibig sabihin, hindi pa presidente si Duterte, namatay na raw yan. So nakakatawa yan. Yan po yung research natin. Sabi rito, ayon sa available reports, hindi totoo yung sinasabi nilang yung kapatid nitong si Shira Escudero ay namatay na raw bago maging presidente si Duterte. Bakit? Kailan ba namatay itong Ephraim, yung kapatid ni Shira? Itong kapatid ay namatay noong September 2017. Kailan naging presidente si Digong? 2016. So hindi nyo mailulusot. Nakalimutan siguro ng mga mangmang na to, no? Na nandito na tayo sa digital technology na hindi na uubra yung marami pa rin tayong mga mangmang na mga gumagawa ng krimen. Gagawa ng krimen, di na alam may mga CCTV na. No? Masyadong behind dahil sa kamangmangan para kung gumawa ng kwento, gagawin lahat kahit walang ebidensya. Bakit? Gusto lang mag-ingay at i-divert yung totoong issue, yung focus ng tao. Dinadivert nila yan. Ibabalik at ibabalik natin yan. Yung focus ng spotlight. Kay Sara Duterte, sa tatay niya, huwag na huwag niyong kalimutan, ito ay diversionary tactics ng mga ka-wonder. Dapat managot ang managot. Kung hindi guilty si Sara, harapin niya yung Senado na dyan, pabantayan din natin yan mga ka-wonder. Tama na. Sobra na. Na nagtayo ay nag-aalaga, naghahalal ng mga tiwali. Bantayan natin ang Senado mga ka-wonder. Tignan natin dyan kung sino nag-play safe. Na kahit na visible, obvious, na yung ebidensya ay malinaw, tatakpan, hindi bumoto sa impeachment. Bantayan nyo yan. Magising kayo. No? Mga blue, pink, dilaw, red, at kung ano-ano pang mga silent majority. Bantayan natin lahat ng mata natin sa araw ng impeachment trial dyan sa Senado matapos makagather ng pirma ng 105. So again, itong bagong labas nila, ito yung mga kwentong kotsero, barbero na ingay lang. Dahil bakit? Wala namang sinampang kaso,
walang ebidensya, samantalang sabi nila, malakas at nagtitiwala sila sa justice system ng Pilipinas. Bakit di nyo kasuhan? Di ba? Kasi bakit gusto nyong i-divert yung focus sa iba para hindi mapag-usapan yung totoong may salarin. Hanggang dito na tayo, mga ka-wonder. Comment down below your opinion at mabasa natin. Give me a thumbs up if you like this video. Please share this video para malaman nila yung ating pinag-usapan, and please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli, mga ka-wonder. God bless.